Love is in the air pero kasabay ng pagdiriwang ng Feb-Ibig Month, pinaalalahanan ng mga otoridad at ng Scam Watch Pilipinas ang mga netizen na maging mapanuri sa mga nakikilala online at iwasan ang pagpapadala ng pera o sensitibong impormasyon sa hindi pa personal na kakilala. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Bregs. Ganito ang saloobin ng isang government employee matapos mag-ghost ng kanyang inaasam na sana ay true love. Nakilala raw ni Millie ang kanyang ka-talking stage sa isang online dating app. Sa una, may pakilig pa pero ang akala niyang the one ay hopya pala at scam. Kagaya ko po, na experience ko po na ma-love scam kasi po may na-meet po ako, may nakilala akong sa online sa dating app. Tapos we chat po within 1 month. Then nag-decide po kami na mag-meet sa isang place po. Then ang sabi niya po sa akin ay wala daw po siyang pamasahe sa meeting place. So I decide po na bibigyan po siya ng pera po through GCash. Then on that day po, nung nasa place na po ako na aming meeting place, wala pa po siya. So I call him po, text. Then parang parang that time po ay nag-ring pa po yung call sa my phone niya. After nun po, blinak niya na ako. So wala na po nangyari sa aming dalawa. Kaya naman, kasabay ng pagdiriwang ng Feb-Ibig Month, muling nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko laban sa tumitinding banta ng love scam na ngayon ay gumagamit na rin ng Artificial Intelligence o AI para mas mapadali ang panlilinlang. Ayon kay CIC Acting Executive Director Renato Paraiso, karaniwang target ng mga scammer ang mga single na naghahanap ng banyagang partner, mga financially stable na individual, mga babaeng nakakaranas ng pressure ng mag-asawa, mga lalaking takot sa rejection, at mga solo parent na naghahanap ng makakasama sa buhay. Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. Bago pa tayo kumain, kailangan may picture muna na, di ba, pag gutom ka na, hindi ka pa makakain dahil pipicture ang pagkain. We are living in an age, in a world right now that makes us very vulnerable. And the way to fight back is to educate ourselves, not only with the technology, but how we will be victimized. Babala ni Paraiso, mas naging organisado at kapanipaniwala ang mga love scam dahil sa paggamit ng AI sa pamamagitan ng peking identity, automated na pakikipag-usap at scripted na mga sagot. Nagagawa ng mga scammer na panatilihin ang emotional connection sa kanilang target hanggang sa humantong ito sa paghingi ng pera. Samantala, ibinahagi ng Scam Watch Pilipinas ang iba't ibang uri ng love scam na umiikot sa bansa. Kabilang dito ang tinatawag na sad boy o sad girl na nagkukwento muna ng malungkot at trahedyang karanasan sa buhay para makuha ang simpatsya ng kausap bago manghiram o humingi ng pera. Nariyan din ang seducer na gumagamit ng kaakit-akit na profile photo at inililihis ang usapan sa sexual na paksa hanggang sa makahingi ng pribado o hubad na larawan na maaaring gamitin sa pananakot o blackmail. Mayroon ding investor na nagpapanggap na banyagang may marangyang pamumuhay at hinihikayat ang biktima na mag-invest sa umano'y kumikitang foreign exchange. Ang serviceman naman ay nagpapanggap na dayuhang militar na naka-assign sa Asia at karaniwang target ang mga middle-aged na kababaihan na kalaunan ay hihingan ng pinansyal na tulong. Ang escort ay nagpapakilalang sexual na bukas at nagpapadala ng malalaswang larawan bago humingi ng pera bago ang inaasahang pagkikita. Samantala, ang slow burn ay dahan-dahang kumukuha ng tiwala sa pamamagitan ng matagal na pakikipagkwentuhan pero umiiwas sa personal na pagkikita hanggang sa tuluyang manghingi ng pera. Sa likod ng matatamis na I love you at pangakong panghabang buhay, may mga pusong panlilinlang ang tunay na pakay. Mga taong handang magkunwari at magsinungaling para lamang makuha ang iyong tiwala at damdamin. Batay sa tala ng CICC, umabot sa mahigit 100 na kaso ng love scam ang kanilang naitala mula Enero hanggang Disyembre 2025. Kaya naman, may say din ang mga kabataan. No to love scam!
Lumilitaw din sa datos na pinakaginagamit ng mga scammer ang mga messaging platform tulad ng Telegram at WhatsApp, bukod pa sa Instagram, Facebook, Tinder at Litmatch para makapangbiktima. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikilala online at huwag basta-basta magpadala ng pera o sensitibong impormasyon sa taong hindi pa personal na nakikilala. Kapag walang checkmark at photo verification, huwag niyo pong patulan. So, yun yung number one. And then the other one, yung sinasabi ko nga, i-video call nyo ng matagal, paulit-ulit. That's the second one. The other one kasi, hindi to applicable sa LDR, or kung may pera kayo, puntahan nyo, i-meet nyo na agad. At pag i-meet nyo na, di ba, makipag-eyeball na kayo kaagad. At hindi po masamang humingi ng ID sa first date nyo. Dahil rin dito, nanawagan ng CICC at Scam Watch Pilipinas sa publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad o cybercrime-related incident sa pamamagitan ng pagtawag sa mga National Anti-Scam Hotline. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.